misrepresented. Listen, we make sure at every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment. Pinabulaanan ni United States Secretary of War Pete Hegseth ang balitang napapabayaan umano ang mga sundalong nakatalaga sa USS Abraham Lincoln, kaya marami na umano ang nagkakadepresyon. Isang ginang umano ng isang sundalong nakadeploy sa barko ang sumulat sa isang mamamahayag at nakikiusap na pauwiin na ang kanyang asawa. Ayon kay Hegseth, bilang isang dating sundalo ay nauunawaan niya ang sitwasyon at pakiramdam ng kanilang mga kawal. As someone who's not been on a ship like that, but been on long deployments, I feel it. I want them home as soon as everybody else. Bukod sa depresyon, napaulat din na mahigit 60 miyembro ng US Navy ang iniisip na tumalo na lang sa dagat, bunsod ng kakulangan sa pagkain, hindi maayos na palikuran, kontaminasyon sa maiinom na tubig at kawalan ng komunikasyon sa mga mahal sa buhay. Hindi man inamin ni Hegseth ang totoong kondisyon ng mga sundalo sa USS Abraham Lincoln. Sinabi nito na gagawing rotational ang pagbabantay sa US blockade sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, agad nang pinaglayag ang aircraft carrier na USS George Washington papunta sa Middle East bilang kapalit ng USS Abraham Lincoln na nasa karagatan na mula pa nang magsimula ang gyera o mahigit 250 days nang hindi dumadaong. Nang tanungin kung hanggang kailan ang itatagal ng US blockade, sinabi ni Hegseth na indefinitely o hanggat kailangan, hanggat hindi sumusuko ang Iran. As long as we need to. Indefinitely, the United States Navy can maintain a blockade like that because we'll rotate ships in and out as we have. And Iran knows it can't get in and out on this blockade, and they know that there's no timeline on it either. Sa pahayag naman ni Iran Foreign Minister Syed Abbas Araghchi, sinabi nito na nagkamali ng kalkulasyon ang Amerika sa itatagal ng gyera dahil sa maling intel report. At lalo pang lumala ang miscalculation ng US pagdating naman sa Strait of Hormuz at aniya, mas malala pa sa fake news ang natanggap ng Amerika. Isa sa kumpirmadong nagpapadala ng intel report sa US ay ang Israel. Nauna nang sinabi ng ilang opisyal ng Iran na hindi nila susukuan ang laban kontra sa alyansa ng Amerika at Israel. Katunayan, kamakailan ay sinabi ni Islamic Revolutionary Guard Corps Advisor Mohammad Reza Naqvi na kung mas tatagal pa ang gyera, mas malaking pabor para sa kanila. Noel Polyarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.